Oh, look at these clouds. Phenomenon, dude. What is going on? That? What is that? Okay. But look over there, there's a circle one that's the actual cloud. With these clouds. Mga nakakagulat na pangyayari sa kalangitan. Bright blessed day, the dark sacred night in myself. Mga nagsulputang ilaw sa iba't ibang panig ng mundo. Oh, look at these clouds. Phenomenon, dude. What is going on? That? What is that? Okay. At ang mga kaibang pagkilos ng mga hayop na lumilipad. Ito nga ba ay sign ng pagdating ng Panginoong Hesukristo? Alam ko na alam mo na hindi na ito katulad ng dati. Naglalakad ka lang at nakikita mo sa kalangitan na meron ng nagaganap na mga biblical prophecy na hindi mo pa alam. Ano itong hindi mga maipaliwanag ng mga liwanag at nangyayari sa kalangitan? Tulad na lang po pag nakita natin yung video na ito, surrounds ng trumpets. Light up now. Hindi lang ito yung trumpeta na maririnig po sa kalye, sa streets, kundi galing po ito sa langit. Earthquakes, volcanic eruptions, sobrang daming paglindol, at mga magnitude level po na hindi pa nangyayari simula nung likain ng mundo. Pataas ng pataas ang level po ng mga magnitude level po na nangyayari po na earthquakes sa lahat po ng bansa sa panig ng mundo. Mga matitinding bagyo, pagbaha, landslide, tsunamis, disaster, hurricane, matindi po ang nangyayari sa nature sa panahon po natin ngayon. Ano ang masasabi mo sa mga liwanag ding ito? 'Di ba? Phenomenal po. Tingnan mo kapatid yung pagkilos ng mga ibon. Kung pagbabasihan natin ng Old Testament, napakaraming pangyayari po na yung mga hayop kapag nagkakaganito ay merong sakunang nangyayari. O may pinaparating na mensahe ang Panginoon. Di natin alam kung ito ay blessing o ito ay salot ng Panginoon. Lagi ko po sinasabi sa inyo mga kapatid, hindi lang digmaan ang mga sign ng huling kapanahunan, kung hindi pati yung nature ng tao, yung matinding pagtalikod sa Panginoon at pagwawalang bahala sa salita ng Diyos. Isa na rin dito yung kalangitan. Sign po mga kapatid ng pagdating ng Panginoon ay yung kalangitan. Magkakaroon ng mga iba't ibang pangyayari po diyan sa atmospheric heaven. Oo kapatid, tama yung narinig mo. The manifestation in the sky is the part of the end time prophecy. Some people says fake news po yung mga nakikita at na-upload sa social media o produkto ng imaginations lang. Alam mo kapatid, hindi mahalaga kung ano yung personal na opinion ko dito at kung ano yung sinasabi ng iba sa mga nangyayari po sa buong mundo. Ang mahalaga na mapakinggan mo ay kung ano yung sinabi mismo ng ating Panginoong Hesukristo na pinrapisay niya, nakalagay po sa Bible. Matthew chapter 24 verse 29 hanggang 30. Pagkatapos ng mga araw na iyon na matinding kahirapan, magdidilim ang araw, hindi na magliliwanag ang buwan at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. Ang mga bagay sa kalawakan ay mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas. Pagkatapos makikita sa langit ang tanda ng aking pagbabalik at maghihinagpis ang lahat ng tao sa mundo dahil dito. At makikita nila na ako na anak ng tao ay bumababa o dumarating mula sa ulap na taglay ang kapangyarihan at kalwalhatian. Kung papanoorin nyo po yung mga original clips, video po na yan, mapapansin nyo po nakakaiba na talaga. Alam nyo naman kung edited or gumagawa lang po ng content. Pero sa mga totoo po talaga na nakuhanan, so meron pong pinaparating na mensahe po yan sa atin. Dahil tayo ay nasa last days na po. Tulad na lang po nung video po na ito. Kakaiba po yung opening nung langit. Pwedeng buksan ng Panginoon at ipakita sa kanyang mga mananampalataya yung pwede niyang ipakita mula sa kalangitan at sign na siya ay malapit nang dumating. Kaya nga samot-sari na po ang mga nagpapanggap na sila ang Kristo o sila yung makakapagbigay ng kaligtasan at marami silang maililigaw. Kasi sinabi mismo rin niya ng Panginoong Hesus
na marami magpapanggap na siya ang Messiah o siya yung Kristo at marami siyang maliligaw. Sign na din po ng mga kalamidad na mangyayari sa atin na malapit na po ang pagdating ng Panginoong Jesus. Sabi ng Matthew chapter 24 verse 26 hanggang 28, "So, if someone tells you, look, the Messiah is out in the desert, don't bother to go and look. Or, look, he is hiding here. Don't believe it." Ahead of time sinabi niya yan, 1,000 years ago. Nakikita nyo na ba yung mga nangyayari sa atin? Na marami ang umaagaw sa pananampalataya sa Diyos. Hindi lang nagpapakita na sila yung Kristo, hindi inaagaw nila mismo yung attention ng tao. Isa yan sa dahilan kung bakit lumalayo ang tao sa Diyos. Wala pang makakapagsabi kung kailan darating ang ating Panginoong Kristo, pero napakarami niyang sign na ibinigay. Isa na dyan yung nature. At ito ang sabi ng Matthew chapter 24 verse 27, "For as the lightning flashes in the east and shines to the west, so it will be when the Son of Man comes." 28, "Just as the gathering of vultures show there is a carcass nearby, so this sign indicate that the end time is near." Kung mas pag-aaralan natin kung bakit maraming nagsisearch po ng Ilog Euphrates, kasi po kasama yan sa end time prophecy. Na kapag natuyo po yan ng tuluyan, doon na magaganap po yung mga bagay na mangyayari po sa end time prophecy. Kasi mula sa kalangitan, bubuhos ng Panginoon ang kanyang galit. Kapag dumating na yung rapture at naiwan na yung mga hindi nanampalataya at di naniwala sa salita ng Diyos sa ating Panginoong Kristo, dito niya ibubuhos yung kanyang salot, Great Tribulation. At tinitingnan ng marami ang Ilog Euphrates na tutuyo unti-unti sa panahon po natin ngayon. Sign po yan, kapatid, na meron ng nagaganap sa panahon po natin ngayon. Biblical prophecy na hindi alam ng marami. Revelation chapter 16 verse 1, "Mula roon sa templo ay narinig ko ang malakas na sigaw na nag-utos sa 7 anghel, humayo na kayo at ibuhos nyo ang parusa ng Diyos sa mga tao mula sa 7 sisidlan na iyan." Marami na po ako na-release patungkol po sa Great Tribulation. Bubuhos niya po yung kanyang salot sa mundo kasi kinuha na niya yung kanyang mga mananampalataya sa rapture. Revelation chapter 16 verse 12 hanggang 14, "Ibinuhos ng ika-6 na ang anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa malawak na ilog ng Euphrates. Natuyo ang ilog upang makadaan doon ang hari mula sa silangan. At nakita akong lumabas mula sa bunganga ng dragon, ng halimaw at ang huwad, at ang sinungaling na propeta, ang 3 masasamang espiritu na parang mga palaka. Iyon ang mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pumunta sila sa mga hari sa buong mundo upang tipunin sila para sa pakikipaglaban sa Diyos pagdating ng dakilang araw ng itinakda ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang lugar na pinagtitipunan sa kanila at sa kanila mga sundalo ay tinatawag na mga Armageddon sa wikang Hebreo. Be specific, yung binasa po natin is Battle of Armageddon. Propesiyang magaganap na huling digmaan bago ang wakas, kasi dumating na ang Panginoong Hesus dyan. Saan nagmula? Mula sa langit. May mga nakitang palatandaan kasama ng kanyang mga mananampalataya. At nais ng Diyos na makasama ka ron. Kaya ako ina-expose yung video po na ito ng mga ilaw na nakita sa langit at mga pagkilos ng hayop na kakaiba. Pwedeng inahahanda na tayo ng Panginoon. Isang tanong na lang dito ang kailangan mong sagutin. Handa ka na ba? At kung handa ka na, pinapangaral mo ba ang salita ng Diyos? Sinishare mo ba ang gospel, ang salvation? Ito yung pagkakataon na kailangan natin magtulungan at ipamahagi, ipalaganap ang ebanghelyo ni Kristo. Kasi once ipalaganap na ang ebanghelyo ni Kristo, Matthew chapter 24 verse 14, "And the good news about the kingdom will be preached throughout the world, so that all nations will hear it, and then the end will come." Kung updated ka sa mga bagay na ito, ang pinakamahalagang updated po tayo ay yung relasyon natin sa Panginoon, na hindi tayo mawala sa pananampalataya sa huling panahon. Magtulungan po tayo, share natin ang gospel, share this video, pakilala mo ang Panginoon sa mga kaibigan at kapamilya mo. Salamat kapatid kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Marami ka nawang natutunan. Merong tanong, let me know in the comment section. Follow po kayo, napapanood nyo po sa Facebook, subscribe. Kung sa YouTube, hit the notification bell para pa-updated kayo sa mga release natin na video. Salamat kapatid, hanggang susunod na pagkikita natin. Ito pa ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless po.